Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ang lahat ng papuri at pasasalamat ay para kay Allah. Naway ang kapayapaan at pagpapala ay sumakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga kapamilya, mga kasamahan at mga tagasunod hanggang huling araw, at pagbati ng kapayapaan ay sa ating lahat. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sa mabiyayang araw na ito ng Martes, atin na naman pong tatalakayin ang isa sa mga kabanata ng banal na Quran. At ito ay walang iba kung hindi ang pinakahuling kabanata sa banal na Quran na pinamagatang Surah An-Nas, ang kabanata ng sangkatauhan. Ito ay nagtataglay ng napakalaking importansya sa mga Muslim at sa Islam dahil tinataglay nito ang iba't ibang mga mensahe at mga aral na may kinalaman sa kalikasan ng sangkatauhan. Gayon din, ito ay kabilang sa mga pangunahing kabanata ng Quran na kinakabisa ng mga bagong yumayakap sa Islam. Dahil sa taglay nito na napakaikli na mga salita at mga pangungusap, at ito lamang ay actually nagtataglay ng 6 verses. Meron lamang itong 6 verses, 6 short verses. At ang pangunahing kadahilanan kung bakit ito ibinadya o bakit ito na-reveal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay dahil sa isang insidente na kung saan nakulam ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at dito ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala na kapag ito ay binasa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mawawala ang kanyang sakit na nararanasan dahil sa kulam. So hindi lamang ito basta-basta lamang kabanata ng Quran na binabasa. Bukod sa aral, ito rin ay ginagamit na panggagamot o sa panggagamot ng mga mananampalatayang Muslim. Paano kanyo yan makakagamot? Ito ay kung yung ibang mga relihiyon gumagamit pa ng tawas o gumagamit pa ng kung ano-anong mga pagkakatay dyan, ginagawa ng mga albularyo. Sa Islam, wala pong ganun. Ang pinaniniwalaan lamang namin ay ang pinaniniwalaan lamang natin ay walang ibang makakatulong sa atin na itaboy ang mga demonyo at ang mga engkanto at kung ano man yan na nilikha liban sa Panginoon. Ang Panginoon lamang ang may kapangyarihan na magtaboy sa mga demonyo mula sa mga tao at mga engkanto. So, kabilang sa pamamaraan ng pagtataboy sa kanila ay yung pagbabasa ng ilan sa mga bersikulo at kabanata ng Quran. At nagkataon rin lang na ang kabanata ng An-Nas, yung isa sa mga pinakamabisang nagtataboy sa mga demonyo mula sa mga engkanto at mga tao. At ito ay binaba sa kapanahunan ng before ng Hijrah. Sabihin, bago pa lumipat ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Ano ba ang kahulugan na taglay nito at ano ang mga kabutihan na nilalaman nito? Ito po ang ating tatalakayin sa mabiyayang araw na ito. Kabilang sa kainaman ng Surah Al-Falaq, Surah An-Nas, gayon din ang Surah Al-Falaq dahil parehas silang binanggit dito sa hadith na ito. Sinabi ni Uqba bin Amir radiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-utos na basahin ang dalawang nagpoprotekta. Ibig sabihin ng muawwidatain, yung dalawang nagpoprotekta mula sa mga kasamaan ng tao at engkanto. Ano yung dalawa na yon? Qul a'udhu bi rabbin nas, qul a'udhu bi rabbil falaq. At walang isa sa mga kagandahan nitong surah na ito, actually wala kang makita na ganitong uri ng kabanata mula sa ibang mga kasulatan. Yung tinataglay nito na kabutihan at mga aral at yung the way na it was constructed, maikli lamang siya, ngunit payak, simple at punong-puno ng aral, hindi natin ito makikita mula sa mga naunang kasulatan tulad ng Torah at ng Injil o Gospel. Gayunpaman, ang mga Muslim ay naniniwala na ito ay magtataboy at magtatanggol mula sa mga mananampalataya o sa mga mananampalataya mula sa mga demonyo o
o masasamang elemento ng mga jinn, ng mga engkanto at mga tao. Sinabi nga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam mula sa hadith ni Aisha radhiyallahu anhu na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nakaranas ng hindi mabuting pakiramdam. At tuwing siya ay nakakaranas ng sakit o hindi mabuting pakiramdam, kanyang binabasa yung Mu'awwidhat. Kabilang dito yung Surah Al-Falaq at saka Surah An-Nas. Sa isang hadith, Ma'udhatain. Ibig sabihin yung dalawang nagpoprotekta, yung Suratul Nas at saka Suratul Falaq. At pagkatapos niyang basahin iyon, babasahin mo ng buo yung dalawang sura na yun, Qul a'udhu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, hanggang sa matapos, at saka yung Qul a'udhu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, hanggang sa matapos. Pagtapos ka na, hihipan mo ang iyong kamay, at pagkatapos, ipapahid mo yon doon sa parte na kung saan nakakaramdam ka ng sakit. At sabi ni Aisha radhiyallahu anha, I would recite them. Ibig sabihin, binabasa ko o babasahin ko itong mga ito. Bibigkasin ko sila sa katawan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam gamit ang sarili niyang kamay na mayroong pagnanais na naway sila ay tulungan ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang rin ito sa kanyang ginagawa bago siya matulog at pagkatapos niyang matulog. Sabi sa isang hadith, again mula kay Aisha radhiyallahu anha, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kanyang pinagsasama ang kanyang mga kamay at hinihipan niya ito habang binabasa niya yung Qul huwallahu ahad at saka yung Qul a'udhu birabbin nas at saka yung Qul a'udhu birabbil falaq, at pagkatapos ipapahid niya ito sa buong katawan niya. So isa ito sa mga sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simula sa kanyang ulo hanggang sa lahat ng kanyang katawan 3 beses. So ito ay sa pagnanais natin na tayo ay again maprotektahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi ang banal na Quran at nilalaman nito ng mga bersikulo at kabanata ay salita ng Diyos. So hindi natin ninanais dito na yung tawag nito, yung aklat mismo ang magtatanggol sa atin, kasi ang aklat lang yan. Ang ninanais natin dito ay yung salita mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi isa ito sa mga misunderstanding o misconception ng ilan sa mga Muslim na iniisip nila yung aklat ng Quran, yung mismong book ng Quran, yun yung ipapahid nila sa katawan nila. Wala po yun na effect. Ang may effect dito, yung paniniwala mo, number 1, na si Allah ang nagbibigay ng gamot, nagtatanggal ng sakit, at nagtataboy sa mga kasamaan. At yung Quran na yun, yung mga verses at saka yung mga chapters sa Quran, ayon sa gawain ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay tutulong na umamot sa magitan ng pagsunod natin sa katuruan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon ay bigyan natin ng pakahulugan ang Surah An-Nas, ang kabanata ng sangkatauhan. Ano ba ang kahulugan nito? Sisimulan natin sa pagsabi ng Bismillahirrahmanirrahim. Ito ay palaging kaugalian ng isang Muslim bago ka magbasa ng Quran. Magsabi ka muna ng Bismillahirrahmanirrahim, sa ngalan ni Allah, ang maawain, ang mahabagin. Unang bersikulo, Qul a'udhu birabbin nas. Ito ay pautos. Sa Arabic, mayroong 3 uri ng verb. Sa English, kung mayroong present tense, future tense, past tense. Sa Arabic, mayroong 3. Ang present at saka future, isa lang. Ang past tense, ang tinatawag na fi'lun madi, at saka yung fi'lu amr, ibig sabihin, ito yung pautos. Pautos na tense. So wala ito sa English na equivalent na sabihin natin, masasabi natin na pautos na tense, pero ang idea is kapag pautos may sarili siyang tense. So dito sa first na verse na ito, sinabi ng Allah, Qul, sabihin mo, say O Muhammad, sabihin mo O Muhammad, a'udhu birabbin nas, ako ay humihingi ng proteksyon kay Allah na siyang Panginoon ng sanlibutan, siyang nangangalaga ng sanlibutan at sangkatauhan. A'udhu birabbin nas, siyang nangangalaga ng sangkatauhan. An-nas means sangkatauhan. Malikin nas, ibig sabihin yung nagmamay-ari, yung hari, yung namamahala ng sangkatauhan. Ilahin nas, yung sinasamba at dapat sambahin ng sangkatauhan.
So dito ka humihingi. Mismo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi niya inaangkin na siya ay anak ng Diyos, hindi niya inaangkin na mayroon siyang kapangyarihan. Bagkus humihingi siya ng proteksyon laban sa ano? Laban sa min syarril waswasil khannas. Humingi siya ng proteksyon kay Allah laban sa kasamaan ng bulong ng khannas. Laban sa kasamaan ng bulong ng khannas. So, itong khannas na ito, bumubulong, naglalagay ng mga masasamang ideya na mag-uudyok sa tao na gumawa ng kasamaan. Minsan mararamdaman natin, bakit parang mayroong boses na magtutulak sa akin para gawin yung isang bagay na ipinagbabawal ng Diyos? Sino yun? Yun yung khannas. Saan siya bumubulong? Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Siya ay bumubulong sa puso ng mga tao. Minal jinnati wan nas. So, again, si Khannas, alagad siya ng Satanas. Isa siyang engkanto na alagad ng Satanas. Pero hindi lang siya basta-basta engkanto. Hindi siya limited lamang sa mga bagay na hindi natin nakikita o mga nilikhahan na hindi natin nakikita. Bagkus, meron din siyang mga alagad o katulad mula sa mga tao at mga engkanto na katulad niya, Khannas. Ano yung ugali nila? Ano yung palatandaan na sila ay Khannas? Sila ay bumubulong ng kasamaan sa mga puso. Nagbibigay sila ng idea na masama. Kino-convince ka nila na gumawa ng kasamaan at kasalanan. Itong mga ito ang tawag sa kanila Khannas. So, itong verse na ito, itong chapter na ito, inshallah ta'ala, ay dapat sa uluhin ng bawat Muslim. Number 1, upang meron siyang matutunan na aral at kanyang maisabuhay. And number 2, upang siya ay maproteksyonan mula sa kasamaan ng mga tao at gayon din ng mga engkanto. At lastly, of course, dahil ito ang pinakamadaling basahin mula sa banal na Quran kapag ikaw ay bago pa lamang na Muslim. So hanggang dito na lamang, naway meron kayong napulot na kabutihan. Sa merong mga katanungan, huwag kayong mag-atubili, mag-iwan kayo ng comment o kaya mag-send kayo ng private message sa ating page. Salamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.